Magandang araw mga ka-good vibes, no? Isa na namang importanteng topic ang iyan natin ngayong araw na to regarding sa how to read draft or draft marks on board the vessel. Isa sa mga napaka-importanteng aspeto ng shipping operation. Bakit? Kasi ito yung nagdedetermina kung ilan cargo pwedeng ikaw sa isang cargo operation. Okay? So, trivia lang tayo. Ano ba dapat ang basa? Draft or draft? So, isa lang ang ibig sabihin niya, no? Parehas lang sila. Walang problema. Yung draft, ginagamit sa English. Okay? Yung draft, British. Okay? Yan ang ano dyan, pagkakaiba niya. So medyo nalilito tayo minsan, no? Ginagamit natin draft, ginagamit natin draft. So ito, English term, nautical terms, English layman's term, and then ito naman sa British term. Okay? So, saan ba makikita yung draft? Okay? Ang draft makikita sa ship side ng barko natin. Meron siya sa forward, sa midship, at saka sa aft. So, makikita rin siya sa port and starboard side. Okay? So, magkabila ng barko, port or starboard, meron siyang draft marks na tinatawag. So, dito sa gitna, makikita naman natin ang plimsoll mark. Ito yan. Okay? Ito ang plimsoll mark na tinatawag. Ito yung nandito sa gitna ng barko or load lines. Okay? So, paano ba pagbasa talaga? Okay? Ganito lang yan. Okay? Doon sa draft marks, meron yan na sa metric system na ginagamit. Ito, halimbawa ay naging tayong example, no? Halimbawa ay 10. Tapos letter M. So dito yung 2 usually. 4, 6, 8. And then dito, 11M na. Tama? Nakakita na kayo na ganyan? Okay. So, ito yung mababasa natin dito sa ship side. Pare-parehas yan. From here, here, here. Nagkaiba lang sa gitna, meron siyang sinatawag na plimsoll mark. Okay? Ang plimsoll mark ay... Wait, sorry. Ito nga, ito na lang. Okay? Medyo maliit lang siya pero ito yung plimsoll mark, no? Ang paliwanag nito, susunod na lang na video. Doon tayo mag-focus kung paano mag-read ng draft. Kasi malawak ang ano ang subject na to eh. Ngayon, plimsoll mark sa gitna, ito sa up and forward. And halimbawa lang, ito yung watermark. Nakapatong sa 10. Siguro sa palagay niyong basa dyan. 10 meters, di ba? Tama yan. Pag nandito yung water line, 10 meters. Okay. By the way, ang draft marks ay sinusukat from keel. From keel ng barko. Dito sa tibia. To the water line. Okay. While yung freeboard naman na tinatawag, from water line to deck line. Okay? So, magkaiba yung freeboard at saka yung draft. So, balik tayo rito, okay? So, ito, kung ito 10 meters, dali lang, di ba? Eh, kung dito naman ang water line. Ito, nasa pinaka-taas niya, di ba? So, ang basa dyan is 10.1. Okay? 10.10 or 10.1. Ibig sabihin, 10 meters, 1 cm. Okay? So, dito, malagay mo ng dito naman tayo.
Sa gitna ng 2 and 4, ilan? 10.3. Okay? 10.2, 10.3, 10.35. So, yun yung pag-read natin mga kabaro, okay? So, huwag tayong malilito. Pero ang pinaka-difficult niyan, yung pagbasa galing sa taas. Especially kung magalaw yung barko. Careful tayo dyan, no? Baka mamaya, nalito ka. Tsaka yung angle mo dun sa elevation sa taas. Pero kung sa side ka titingin, kung nasa pier ka, okay lang. Paano kung magsisilip ka naman sa kabila? Especially kung sa forward part, no? So ito, 10.35. Kasi ito, 10, 10.1, 10.2. Yung taas ng 2, 3. Ito 2, di ba? Ito 0.5 na, in between. Na? Okay? So itong in between dito ay taas niya, ito, dito rin, 0.5 din yan. Okay? So ito, 10.1, 10.2. In between is 0.5. Tama? Okay. So ito, 10.35. Yan ang pagbasa sa metric system. Meron pang isa. Feet naman. Nakakita na kayo sa feet yung mga lumang barko. Feet naman yan. Ganito lang yun. Ito rin. Ito naman ang sample ng feet. So, ang pagbasa naman yan, parehas lang din. Yan. Pattern lang natin. 27 and then 28. Halimbawa. Okay. Kaya lang mas malalaki yung letter. Number. So, pag binasa mo naman siya, 27 feet. Halimbawa, ito, 27 feet. Dito yung water line. So, 27 feet siya. Dito may meter. Meters. Ito, feet naman. Ba natin. So, 27 feet. Flat siya. Ngayon, ang hatian naman niya, iba naman. Inches naman. So, halimbawa ito, 27 feet. 27 feet. Pag nilagay, halimbawa, nandito siya, yung water line, ilan na ngayon yan? How many inches in 1 feet? 12, di ba? So, 27.6 feet. 27.6 feet. Usually, i-convert mo yan by meters. Yun ang hinihingi ng pilot. So, divide by ilan? 3.28. Ganun lang. Hanggang sa makuha mo yung feet at saka inches. Usually, ginagamit pag nag-Panama Canal kayo, hihingi ng meters at hihingi ng feet. Obligado kayo i-convert lang yan. Okay? So, alam din natin yan. By 3.28 lang, talo-talo na tayo. Okay? So, ito yung feet. Ito yung meters. So, pag dito naman siya, tama, ganun lang din, ano? 11 lang. Pattern mo lang din. Okay? Dito, point sa ibabaw, 9. 10.9. Okay? So, maliwanag ba? Yes, sir. Maliwanag? Yes, sir. So, ganun lang ang ano natin. Paliwanag natin ngayon. Pwede pa natin i-expound to kasi malawak masyado to eh. So, ang pinaka-purpose ng draft is to know the maximum load capacity for the safety of the vessel. Yan ang pinaka-ano niyan. So, di ba naalala natin sa barko, meron tayong tinatawag na initial draft survey. Merong intermediate, gitna, at saka may final survey. Napaka-importante niyan. Para malaman mo yung safe loading capacity ng barko. Maraming dinidetermine na yan. Yung point A na pinanggalingan nyo,
ano yung magiging draft and density ng water sa kabila. Yung determination nun, maraming ganun, maraming kinukuha para magkaroon ng safe na loading. And trivia. Bakit siya tinawag na Plimsoll Mark? Kilala niyo ba siya? Hindi. Okay, tinawag siyang Plimsoll Mark kasi ang naka-discovery ng Plimsoll Mark na yan ay si Samuel Plimsoll. British politician and social ano ba yun? Something like yung mga discoverer ganun. So si Samuel Plimsoll ay British politician na naka-discover 1870. Imagine mo yan, tagal na. Kasi ang tawag dati rito nung wala pa itong Plimsoll Mark is coffin vessel or coffin ship. Sabihin wala ka, hindi mo alam kung hindi nila alam kung ilan yung kakarga or gaano kadaming kakarga. Wala talaga, walang sukatan. So nung na-invento niya to, ito na yung ginawa nilang basihan hanggang ngayon, yung Plimsoll Mark. So yun yung trivia ngayon. Okay? Ang Plimsoll Mark nanggaling kay Samuel Plimsoll, 1870. A British politician. Samuel Plimsoll. Doon siya nanggaling. So diyan nagsimula lahat yung load lines tinatawag. With regards to load lines, meron tayong dalawang klase ng load lines, standard at saka yung timber. Okay? So, ngayon, ito yung mga real. Ito yung Plimsoll na tinatawag, Plimsoll Mark. So, yun yung ipapaliwanag natin sa sunod. May mga kanya-kanyang pangalan yan. Bakit may LR dyan? Bakit may mga WNA? Sa part 2 na yan. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga ka-good vibes. Sa mga susunod. Abangan nyo lang. Kung hindi pa kayo nag-like, nag-follow, mag-follow na kayo. Okay? Thank you po. Thank you very much. And have a nice day. Okay ba?